Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is huwag humatol ng di mahatulan. Ganito po yan ang isang taong palausga. Pero hindi niya nakikita yung dumi sa kanyang mata, tsak na tsak nagkakasala ka na po. Huwag po tayo maging judgmental sa isang tao, pero hindi naman po natin kilala kung sino sila at kung ano yung mga pinagdaanan nila nung maliit pa sila hanggang lumalakas sila. May kanya-kanya po tayong istorya ng buhay. Huwag po tayo basta-basta mag-judge o humatol sa isang tao na hindi natin kilala. Kilalanin muna natin sila bago tayo manghusga kung ano ba ang totoo at mali. Mas husga-husga lang tayo at naririnig natin at nagiging marites tayo sa kapwa-tao natin na hindi naman natin alam kung ano talaga, kung sino talaga sila sa pinagdaanan nilang buhay o istorya ng buhay nila. Basta narinig mo lang, marites ka na. Basta lang, oh gano'n siya, oh talaga gano'n siya. Diba? Marites ka ng tawag doon, nagja-judge ka na sa isang tao na hindi mo naman talaga kilala. Kilalanin mo, manahimik yung bibig mo, alamin mo kung ano talaga ang istorya ng buhay ng isang tao. Hindi basta ka lang judge ng judge o hatol ng hatol sa kapatao mo o paninira sa kapatao mo na hindi mo naman alam kung ano ang buhay niya, pinagdaanan niya. Bilang isang mabuting tao, intindihin mo, unawain mo bakit ganun yung tao na yun. Ano ang problema niya? Kung curious ka sa kanya, tulungan mo, lapitan mo kung anong nararamdaman ng isang tao. Damayan mo, 'di ba? Kausapin mo ng maipusot damdamin na bilang isang mabuting tao, 'di ba? Kapag isang tao kasi nanghuhusga na lang o nagja-judge na lang sa isang tao na hindi naman niya alam ang buong storya nito, ang pagkatao nito, huwag po tayo ganoon. Maging matahimik ka, maging mapag-observe ka kung sino tao na to. At higit sa lahat, kahit di mo siya kilala, mahalin mo siya. Sabi nga ng Diyos, magmahal po tayo ng kapwa-tao natin. Kahit gaano man siya kasama, mahalin pa rin natin. Huwag natin isipin yung nakaraan niya, bagkus tumulong lang po tayo sa kanya. Kasi mga tao na nakakagawa sila ng masama dahil sa pinagdadaanan nila, hirap sa buhay nila, o kabiguan sa buhay nila. Ganun po yun kaya sila nakakagawa minsan ng masama. Minsan kulang sila sa gabay, minsan nakakapagnakaw sila, pumapatay sila. Minsan din kasi nalalason sila ng spiritually na para gawin yung mga ganung bagay na magnakaw, pumatay, magsinungaling. Kasi ang demonyo talaga, malakas talaga pang-akit nila o pang-ano nila sa puso't isipan natin. Nilalason nila yung puso't isipan natin para makagawa ng mali para sa mata ng Diyos Ama. Kaya ang Diyos anak ng si Jesus Christ, sanda lagi magpatawad dahil kaya tayong mga tao ay napakahina natin sa mga tukso na pumapasok sa isip at puso natin. Kasi nga kulang tayo sa pananalig. Pero kung may matatag tayo pananalig sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, malalabanan po natin mga yan, mga tukso na tumutusok sa atin. Pero kung ikaw ay mahina, ay talo ka. Talagang patuloy kang gagawa ng masama at gagawa ng mali para sa sarili mo at sa kapwa-tao mo. Makakapanakit tayo ng kapwa kapag sinusunod natin yung mga sulsul ng demonyo o dyan sa puso't isipan natin. Kasi nagpaparumi lang sa tao yung puso't isipan nila. Kasi doon talaga ang focus ng mga demonyo, pasukin ng puso't isipan natin. Pero ang isang tao may palagi nagdarasal, nananalig at may faithful sa ating Diyos sa mga buhay na nasa langit, tiyak na tiyak ang kaligtasan natin. Tiyak na tiyak lalayuan natin yung mga tukso na yan, dala ng demonyo. Kaya ikaw, habang maaga pa, habang may panahon pa, magsisi ka na po sa pangasalanang gawa mo. Manalig mananampalataya sa ating Diyos sa mga buhay na nasa langit at Diyos anak ng si Jesus Christ na ating tagapagligtas at Diyos Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa atin. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.